Okay, so ngayon, next natin gagawin is, gano'n pa rin, maghahantay pa rin tayo. Maghahantay pa rin tayo. So, titignan natin kung ano nang gagawin ng market. Kasi, pwede, nabinasag niya to, pwedeng uptrend na rin talaga siya. Pwede, magtuloy-tuloy na siya dito banda. At basagin na niya yan. So, tingnan natin kung ano yung gagawin niya. Ayan. Ayun. So, bumelo. Okay, ang ganda na itong candle na to. Tingnan natin kung babalik pa dyan yung price. Then, pag bumalik dyan, pero feeling ko hindi na siya babalik. Pero, ang ganda sana kung dyan tayo pumasok. Ayan, so hindi na nga siya bumalik, no? Ayan, ito. Ito nakaka-FOMO to. Sige, try pa natin mag-next. Masyadong maliit yan. Maliit pa rin yan. Ayan. Isa pa. Ayan. Sige, try natin. Wala. Mababa pa rin siya. So, hindi pa rin siya nagpakita ng any kind of confirmation na aangat ulit siya. So, tignan natin dito sa area na to. Ayan, tignan natin dyan. So, kung titignan nyo, meron tayong parang actually, maganda yung area na yan kasi kung titignan mo, may para tayong head and shoulders dyan. Tapos, ang ganda ng pagbulusok ng mga buyers. And then, binalikan niya. Okay? So, ang tanong is, anong klaseng, paano i-respect ng price itong support area na to? Kaya lang, medyo risky pa rin. Bakit? Kasi ang bilis pa rin ng pagbaba niya. Usually, ang gusto natin mangyari is, pag may mga ganyan tayo, yes, pwede naman na malakas yung buy, pero mas mahina yung pagbaba. Yun ang gusto natin sana. Pero dito sa instance na to, malakas yung buy, malakas yung sell. So, hindi natin pwedeng i-buy to basta-basta, no? So, kailangan maghanap pa tayo ng mga extra confirmations.